Isang malamig na tunog ng katahimikan ang bumalot sa linya ng telepono bago marinig ang isang tinig na basag sa pighati, isang tinig ng isang ama na nagsusumamo sa langit, araw-araw kong dasal na sana huwag mangyari iyon. Sa isang mundong binubuo ng mga filter, ng mga piniling anggulo at ng mga ngiting masusing inihanda para sa kamera, paano natin malalaman ang tunay na sigaw sa likod ng bawat post? Paano natin matitimbang ang bigat ng kalungkutan na itinatago sa bawat pagtawa? Ngayong gabi papasukin natin ang isang kwentong yumanig sa pundasyon ng social media sa Pilipinas. Ito ay salaysay tungkol sa isang bituin na sumikat ng maningning sa digital na kalangitan, isang batang babae na puno ng buhay, sining at tapang, si Eman Atienza. Sa edad na 19, ang kanyang liwanag ay biglang pinatay, nag-iwan ng isang madilim at malawak na katanungan para sa lahat. Ang kanyang pagbabalik-bayan sana ay isang masayang selebrasyon, ngunit sa likod nito ay isang lihim na laban na unti-unti siyang nilalamon. Ang kwento ni Eman ay hindi lamang tungkol sa isang biglaang pagpanaw. Ito ay isang masalimuot na paglalakbay sa gitna ng karangyaan at pait, ng papuri at paninira, ng pagmamahal ng isang pamilya at ng kalupitan ng isang mundong walang muka. Aalamin natin kung paanong ang isang buhay na sa paningin ng marami ay perpekto at puno ng biyaya ay humantong sa isang trahedya. Paano nga ba nagawang wasakin ng mga salitang binitawan sa social media ang isang kaluluwang buong tapang na lumalaban? Samahan ninyo akong tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga headline, ang sakit sa likod ng mga ngiti sa isang kwento ng pagtataksil, pananagutan at ang walang hanggang paghahanap ng isang ama para sa katarungan at kapayapaan. Si Eman Atienza ay hindi isang pangkaraniwang pangalan. Sa mundo ng TikTok at social media, ang pangalan niya ay katumbas ng enerhiya, talino at isang uri ng katapangan na bihira mong makita sa isang dalagang nasa kanyang henerasyon. Siya ang bunsong anak sa tatlong supling ni Kim Atienza, isang kilalang TV personality, at Felicia Hong Aenza, isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang pinagmulan ay isang halo ng impluensya at yaman, isang buhay na para sa marami ay isang pangarap. Lumaki at nag-aral si Eman sa Amerika kung saan hinasa niya ang kanyang talento sa kursong Intensive Art and Design. Ang kanyang mundo ay ginapangan ng sining, fashion at pagmomodelo. Sa kanyang mga vlog, ibinahagi niya ang mga karanasan sa isang dormitory school, isang buhay na malayo sa karaniwang karanasan ng isang Pilipinong kabataan. Ngunit pinili ni Eman na bumalik at lumikha ng sarili niyang landas sa Pilipinas. Sa halip na manatili sa anino ng kanyang mga magulang, buong tapang siyang pumasok sa magulong mundo ng pagiging isang content creator at celebrity artist. Agad siyang nakilala. Si Eman ay matalino, very articulate at walang takot na ipahayag ang kanyang mga opinyon at paniniwala. Para sa kanyang mga tagahanga, siya ay isang hininga ng sariwang hangin, adventurous, puno ng buhay, artistic, at may isang aura ng pagiging expensive o sopistikada. Ang online world ay mabilis siyang niyakap. Ang kanyang bawat post ay inaabangan, ang kanyang bawat salita ay pinakikinggan. Siya ay isang bituin sa kanyang sariling karapatan, isang nagniningning na ehemplo ng modernong kabataan. Subalit sa bawat liwanag ay may kaakibat na anino. Ang parehong entablado na nagbigay sa kanya ng kasikatan, ang siya ring naging arena ng kanyang mga pinakamatinding laban. Noong taong 2022, unang sumambulat ang kontrobersya. Binatikos si Eman dahil sa kanyang pananamit na para sa ilang netizens ay masyadong revealing para sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas. Ito ang unang patikim sa kanya ng mapait na realidad ng pampublikong paghuhusga. Ngunit ang pinakamalaking unos ay dumating noong 2024 dahil sa isang video na tinawag na Guess the Bill Challenge. Sa video, makikitang nagkasiyahan si Eman at ang kanyang mga kaibigan sa isang restaurant kung saan umabot sa 133,000 piso, 33,000 pounds, ang kanilang bill. Ang video ay sumabog na parang bomba sa social media. Agad siyang binansagang Nepo Baby, isang taong nakikinabang sa yaman at impluensya ng kanyang pamilyang politiko. Para sa mga kritiko, ito ay isang sampal sa kahirapan na dinaranas ng milyon-milyong Pilipino. Tinawag siyang insensitive, mayabang at walang pakialam sa hirap ng iba. Ang bawat comment ay tila isang matulis na punyal, ngunit si Eman sa
kanyang likas na katapangan ay hindi nagpatinag. Nilinaw niya na ang bill ay libre, isang regalo mula sa management ng restaurant na pag-aari ng kanyang kaibigan. At kahit pa siya ang nagbayad, iginiit niya na karapatan niya kung saan gagastusin ang perang kanyang pinaghirapan. Ang kanyang pagtatanggol sa sarili sa halip na humupa ang apoy ay lalo pa itong pinagningas. Mula noon, ang pambabatikos ay naging tila isang walang katapusang agos. Ang isa pang insidente na nagpalala sa sitwasyon ay nang mag-post siya ng larawan ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte noong ito ay iniaresto ng ICC. Para sa mga taga-suporta ng dating administrasyon, ito ay isang pangungutya, isang kawalan ng respeto. Muli, bumuhos ang galit at masasakit na salita. Sa paningin ng publiko, si Eman ay isang kontrobersyal na figura. Ngunit ang hindi alam ng marami sa likod ng matapang na imahe na kanyang ipinapakita ay isang kaluluwang matagal ng sugatan. Bago pa man siya makilala sa TikTok, bago pa man dumating ang mga bashers, si Eman ay nakaranas na ng mga sakit na hindi kayang makita ng mata. Bata pa lamang siya ay biktima ng pang-aabusong sexual, verbal at pisikal mula sa sarili niyang yaya, isang lihim na nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang pagkatao. Pagdating ng high school, ang kanyang mundo ay muling gumuho nang kumalat ang kanyang mga sensitibong larawan na naging dahilan upang siya ay mabuli ng buong eskwelahan. Ang mga karanasang ito ang nagbunsod sa kanya sa isang matinding laban sa kanyang mental health. Sa social media, buong tapang niyang ibinahagi ang kanyang katotohanan. Siya ay clinically depressed at may iba pang mga karamdaman. Bata pa lamang, sumasailalim na siya sa gamutan at therapy. Ang kanyang kahinaan ang naging kanyang advokasya. Ginamit niya ang kanyang plataporma upang maging boses ng mga taong tahimik na nakikipaglaban sa parehong demonyo. Ngunit ang bigat ng nakaraan at ang walang tigil na atake ng kasalukuyan ay nagsimulang maging isang napakabigat na pasanin. Ilang buwan bago ang trahedya, nag-anunsyo si Eman na magpapahinga muna siya sa social media. Nakakatanggap na siya ng mga banta sa kanyang buhay. Ito ay isang senyales, isang sigaw ng paghingi ng tulong na marahil ay hindi narinig ng marami. Sa kanyang mga huling post, ipinakita ni Eman ang isang imahe ng kaligayahan, mga video niya na masayang nagro-rock climbing, umaakyat sa mga kisame at poste, mga simbolo ng kanyang adventurous na espiritu. Siya ay masayahin, energetic at positibo sa mata ng lahat. Ngunit ito pala ay isang maskara, isang magandang kurtina na nagtatago sa isang entablado ng matinding kalungkutan at paghihirap. Ang ngiti na nakikita ng mundo ay isang kasinungalingan na pilit niyang pinaniniwalaan hanggang sa hindi na niya ito kinaya. Oktubre 24, 2025, isang ordinaryong araw na binasag ng isang balitang gumimbal sa buong Pilipinas. Si Eman Atienza sa edad na 19 ay pumanaw na sa Amerika. Ang balita ay kumalat na parang apoy at ang online world ay biglang natahimik bago sumabog sa isang kolektibong sigaw ng pagkalito, pighati at galit. Agad na umusbong ang sari-saring opinyon at teorya. Marami ang nalungkot kahit hindi nila personal na kilala ang dalaga. Ang kanyang biglaang pagkawala ay naramdaman na parang isang personal na trahedya para sa kanyang mga tagasunod. Kasabay ng kalungkutan ay ang galit. Ang sisi ay agad na ibinato sa mga bashers. Pinatay ninyo siya, sigaw ng marami sa kawalan ng social media. Ang bawat masasakit na komento na dating ibinabato kay Eman ay biglang naging ebidensya sa isang krimen na walang pisikal na sandata. Naging isang malawakang pagninilay-nilay ang insidente. A little kindness, ang palaging sinasabi ni Eman, ay biglang naging isang makapangyarihang panawagan. Nagkaroon ng diskusyon tungkol sa mapanirang epekto ng social media kung paano nito sinisira ang isip ng isang individual. May mga nagsabi na kinain at nagpatalo ang dalaga sa kanyang sakit. May mga nagtanong kung siya ay nagte-therapy at umiinom ng gamot, bakit ganito pa rin ang kanyang sinapit? Ipinaliwanag ng isang psychologist na ang sakit tulad ng kay Eman ay nagtatanim ng takot at trauma sa utak kahit walang tunay na panganib. Ang gamutan ay hindi madali at ang mga taong may ganitong karamdaman ay very unpredictable. Hindi tulad ng isang normal na tao na kayang kontrolin ang emosyon. Sa kanila, ang chemical signal sa utak ay magkakaiba. Ang sakit ni Eman ay isang kalabang hindi nakikita, isang anino na laging nakabuntot. Ang sisi ay hindi lamang napunta sa mga bashers, maging ang mga magulang ni Eman ay hindi nakaligtas sa paghuhusga. Bakit hinayaan siyang mag-isa sa Amerika kung alam ninyo ang kanyang sakit? Tanong ng ilan.
Para sa kanila may pagkukulang ang mga magulang. Dapat sana ay kasama niya ang kanyang pamilya sa pinakamadilim niyang mga oras. Ang iba naman ay nagturo sa kakulangan umano sa pananampalataya sa Diyos. Ang trahedya ni Eman ay naging isang salamin kung saan nakita ng lipunan ang sarili nitong mga pagkukulang at pagkapanatiko. Nakadagdag pa sa bigat ng sitwasyon ang katotohanang hindi ito ang unang beses na nangyari sa kanilang pamilya. Noong 2015, ang kanyang pinsan, ang 18 taong gulang na anak ni Alessandra Atienza ay nagtapos din ng sariling buhay. Isang madilim na kasaysayan na tila umuulit. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang mga personalidad na nadawit sa issue. Isang content creator na nagngangalang Sadaw ang umamin sa isang vlog na siya ang sinisisi ng maraming netizen. Dati siyang gumawa ng video kung saan pinuna niya ang opinyon ni Eman tungkol sa mga flood control projects na para sa kanya ay isang pagtatanggol sa mga nepo babies. Matapos pumanaw si Eman, binantaan ang buhay ni Sadaw, iginiit niya na wala siyang masamang intensyon at nalulungkot din siya sa nangyari. Isa pang lalaking content creator ang sinisisi dahil sa kanyang mga sinabi na dapat mag-workshop si Eman, matutong umarte at alamin kung kailan dapat manahimik. Ang mga video na ito na dating mga opinyon lamang ay naging tila mga huling pako sa kanyang kabaong. Pati ang mundo ng paranormal ay pumasok sa eksena. Muling nagtrending ang isang lumang hula ng self-proclaimed psychic na si Rudy Baldwin. Sa isang vision umano noong nakaraang taon, sinabi niyang may 2 celebrity na papanaw dahil sa sobrang kalungkutan, isang veterano at isang baguhan. Agad itong ikinonekta ng mga netizen kay Eman. Para sa kanila, ito ay isang katuparan ng isang madilim na propesiya, isang patunay na ang kanyang sinapit ay nakatakda na. Ngunit ang pinakamatibay at pinakamasakit na testimonya ay nagmula sa taong pinaklubos na nasasaktan ang kanyang ama. Noong Nobyembre 2, 2025, sa isang panayam kay Jessica Soho, buong tapang na hinarap ni Kuya Kim Atienza ang buong bansa. Sa kabila ng sariwang sakit, isinalaysay niya ang kwento ng kanyang anak. Araw-araw kong dasal na sana huwag mangyari iyon kay Eman, pag-amin niya, habang bakas sa kanyang mga mata ang isang pighating hindi kayang itago ng anumang kamera. Ngunit naniniwala siyang may purpose ang Diyos sa lahat. Inamin niyang ayaw niyang mapag-isa dahil ang kalungkutan ay agad siyang dinadalaw. Ang kanyang anak, na kilala niyang malakas sa panlabas, ay may itinatagong bigat sa loob. Nalaman lamang nila ang tungkol sa pang-aabuso at pambubuli nang unang beses subukan ni Eman na saktan ang kanyang sarili. Nagulat sila nang ikinuwento ito ni Eman sa publiko sa Tony Talks. Akala nila iyon ay isang paraan ng paggaling. Hindi nila alam na dala-dala na pala ni Eman ang sakit hanggang sa huli. Isinalaysay ni Kuya Kim ang mga huling araw. 2 araw bago ang trahedya, nag-text si Eman sa kanyang ina na siya ay nasa emergency room, ngunit huwag daw mag-alala. Alam ni Kuya Kim na may problema, tinawagan niya ang anak, ngunit hindi ito sumasagot. Kinabukasan tumawag siyang muli, ngunit wala pa ring sagot. Ang kanyang asawang si Felicia ay nasa Florida noon para sa isang kompetisyon at sa sumunod na araw nagising si Kuya Kim sa isang mensahe mula sa kanyang asawa, isang mensaheng nagpatigil sa kanyang mundo. May masamang balita ako, sabi sa text. Nanlambot ang mga tuhod ko, nanlamig ako, kwento ni Kuya Kim. Tinawagan niya ang asawa at sa kabilang linya, narinig niya ang mga salitang kinatatakutan ng bawat magulang, wala na si Eman. Sa isip niya, napatanong siya sa Diyos, bakit? Bakit nangyari pa rin ito? Sa kabila ng lahat, pumasok pa rin siya sa trabaho. Ang pagiging abala ang naging kanyang kanlungan. Tinawag niya ang araw na iyon na the most difficult day of his life. Kung bibigyan ako ng Diyos ng cancer, sabi niya, ayos lang, kayang-kaya kong tiisin ang sakit na pisikal. Pero ang mamatayan ng anak, napakasakit. Sa gitna ng panayam, isang sulat mula sa malapit na kaibigan ni Eman sa Amerika ang binasa. Sa sulat, ikinuwento ng kaibigan kung gaano hinahangaan ni Eman ang kanyang ama. Gusto niyang maging isang atleta tulad niya. Nalaman no ni Kuya Kim na ang mga Bible verse na binasa niya sa anak noong ito ay nasa ospital. Dahil sa unang tangka nito ay nagbigay pala kay Eman ng bagong pag-asa. Napaiyak si Kuya Kim. Iyon ang unang beses na nalaman niya kung gaano siya kamahal ng kanyang anak. Hindi vocal ang kanyang mga anak sa kanilang nararamdaman para sa kanya. Para sa kanya, ang sulat ay isang assurance mula sa Diyos na siya ay naging isang mabuting ama. Ang desisyon na i-cremate si Eman ay isang mahirap na hakbang, isang paraan upang takasan ang masasamang detalye ng trahedya. Ibinahagi ni Kuya Kim ang kanyang pinagdaanang mga yugto ng pighati. Una, ang questioning stage kung saan tinatanong niya ang Panginoon. Sumunod ang resentment, ang galit sa sarili at sa sitwasyon. At ngayon nasa
acceptance stage na siya, ngunit ang sakit ay nananatili. Sa tuwing naaalala niya ang mga lugar na kanilang pinupuntahan, ang sakit ay bumabalik. Tungkol sa mga nambuli kay Eman, isang nakakagulat na kapayapaan ang nasa puso ni Kuya Kim. Hindi ako galit sa mga bashers, sabi niya, maging sa yayang ng abuso sa kanyang anak. Nasasaktan siya sa mga nababasa niya. Minsan ay sumagot pa siya sa isang nag-comment na tinawag niyang evangelical bully, ngunit pinili niyang hindi patulan ang lahat. Gusto niyang isabuhay ang motto ng kanyang anak, a little kindness. Ibinahagi niya kung papaano niya binabantayan ang social media ng anak, araw-araw hindi para manghimasok, kundi para malaman kung kamusta na ito. Araw-araw siyang nagchat-chat o tumatawag para tanungin, "Are you okay?" At ang palaging sagot ni Eman, "I'm good, Papa. I'm all good, Papa." Isang sagot na ngayon ay umieko sa kanyang isipan na may kasamang matinding kirot. Hindi niya inakala na sa likod ng mga salitang iyon, nilalamon na pala si Eman ng kanyang kalungkutan. Binigyan ni Kuya Kim ng muka ang tunay na Eman, malayo sa imahe na ipininta ng mga kritiko. Akala ng tao, maluho si Eman, ngunit ang totoo, mahilig ito sa ukay-ukay. Tinawag niya itong ukay queen. Ang magaganda niyang damit ay mga bigay o pinaglumaan ng kanyang ina. Ang kanyang mga alahas ay peke, binili lamang sa pako. Mas madalas siyang tumambay kasama ang mga kasambahay kaysa sa mga sosyal na pagtitipon. Pinipili niyang gumamit ng ride-hailing apps kahit may sarili silang kotse at driver. Ikinuwento rin niya kung paanong ang perang regalo mula sa lolo nito tuwing Pasko ay ipinamimigay ni Eman sa kanilang mga kasambahay at driver. Siya ay isang batang mapagbigay at mabait, isang katotohanang natabunan ng ingay ng kontrobersya. Si Eman, sa kabila ng kanyang sakit ay lumaban. Buong tapang niyang hinarap ang mga bashers, siya ay very authentic, isang totoong tao sa isang mundo ng pagkukunwari. Ang kanyang pagiging vocal sa kanyang sakit ay hindi kahinaan, kundi isang testamento sa kanyang lakas. Ngunit ang bawat tao, gaano man kalakas, ay may hangganan. Ang kwento ni Eman ay hindi natapos sa kanyang pagpanaw. Nag-iwan ito ng isang pamana, isang malakas na panawagan para sa pagbabago. Naghain si Senator J.V. Ejercito ng isang panukalang batas, ang Anti-Online Hate and Harassment Bill na tinawag ding Eman Atienza Bill. Layunin nitong labanan ang cyberbullying, fake news at online defamation. Personal na nagtungo ang senador sa burol ni Eman upang ibigay ang kopya ng bill sa kanyang mga magulang. Ang sakit ng isang pamilya ay naging mitya para sa isang posibleng proteksyon para sa marami. Noong Nobyembre 3, 2025, nagsimula ang kanyang burol. Bumuhos ang mga kaibigan, kamag-anak at mga taga-suporta. Sa gitna ng mga bulaklak at luha, nakatayo ang malalaking larawan ni Eman. Nakaangiti, isang ngingiti na puno ng alaala, isang ngingiti na ngayon ay may mas malalim na kahulugan, isang ngingiti na magsisilbing paalala ng isang buhay na maikliman ay nag-iwan ng isang aral na hindi malilimutan. Ang trahedya ni Eman Atienza ay isang masakit na paalala sa mapanganib na agwat sa pagitan ng ating online na persona at ng ating tunay na pagkatao. Ipinakita nito kung paanong ang mga salita, kahit na itinipa lamang sa isang screen, ay may kapangyarihang bumuo o sumira, magbigay buhay o pumatay. Gaya ng payo ng isang psychologist, sa panahon ngayon ng bashing at trolling, dapat nating piliin ang maging mabait araw-araw. Pag-isipan natin ang bawat komento, timbangin ang bawat salita, dahil hindi natin alam ang bigat ng laban na pinagdadaanan ng taong nasa kabilang dulo ng ating mga mensahe. Words are very powerful and it can really kill. Ang kwento ni Eman ay isang panawagan na tumingin sa kabila ng mga filter, na makinig sa katahimikan sa likod ng ingay at higit sa lahat, na isabuhay ang kanyang simpleng hiling, ang magkaroon ng kaunting kabutihan sa isa't isa. Dahil sa huli ang buhay na ating hinuhusgahan sa online ay buhay ng isang totoong tao na nasasaktan, umiiyak at nangangarap tulad natin.